Usapan na eh. Ano ka ba? Dapat tinatso ka ba doon? Pataas? O, kunin mo yung apelyido ko. Bata-bata mo eh. May permit, di ba? Ano mo nakalagay sa permit? Ano, sir? Ikaw eh. Muna tayo. Kabilang muna tayo. Doon na kayo, nakakapala eh. Sige. At nangyari na nga mga kaibigan ang pagsikil sa karapatan ng mga taong lumalaban sa katiwalian. Isa dito, si Senator Rodante Marcoleta. Alam natin na nais lamang ni Senator Marcoleta na malutas ang issue, malaman ang katotohanan, sino ang mastermind sa napakalawak na korupsyon sa DPWH, ang flood control. Kung sino pa yung mga senador, yung mga taong lumalaban sa korupsyon at nais malaman ang katotohanan, sila pa ang iniipit ngayon ng administrasyon, katuwang ng mga dilawan at mga pinklawan na ito, na may pangarap na makalaban sa 2028 presidential election. Kaya naman, doble kara ang mga dilawan at pinklawan sa pagsuporta di umano sa administrasyon. Subalit ang totoong motibo nila ay pabagsakin, tanggalan ng karapatan si Vice President Sara Duterte sa susunod na pampanguluhang halalan. Ating balikan kung bakit ang mga dilawan at pinklawan ay sumasakay at ginagamit ang kahinaan ng Pangulo. Kung ating susuriing mabuti, mas maraming mga irregularidad, mas maraming mga pagkakasala o mga offenses na maituturing na impeachable offenses ang Pangulo. Unahin na natin ang hindi po makatao at hindi po nararapat na pagdakip sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Basahin ninyong malinaw at ulit-ulitin ang nakasulat sa Rome Statute of the International Criminal Court. Malinaw doon na kapag ang isang akusado ay nahuli, siya ay dapat sumailalim sa state, sa bansa kung saan siya nahuli o nandoroon. Kailangang dalhin muna siya sa judicial authority, competent judicial authority, upang malaman, mabasa at maintindihan nito ang mga kaso na kanyang kinakaharap at kakaharapin. Pangalawa, dapat ay mayroong kaso ang isang akusado sa Pilipinas. Subalit ang nangyari, ipinatapon siya sa paniniwalang ito ang nararapat. Ayon nga kay Jesus Crispin Remulla na noon ay DOJ Secretary. Ginamit nila ang Republic Act 9851 na kung saan nakasaad doon na pwedeng isurrender ang tao. And so, ginawa nila ang pag-surrender kay dating Pangulong Duterte. At hindi po binasa ang kalakip na paragraph o talata doon. Provided na mayroong treaty doon sa dalawang bansa, sa Pilipinas at sa the Netherlands. Subalit, 2019, we are no longer a member of the ICC. And therefore, wala na rin po yung treaty na tinatawag. So how come? Pangalawa, umamin si John Vic Remulla sa interview ng bilyonaryo. 4 sila na nagplano para dalhin sa ICC ang Pangulo. Kasama si PBBM, si Anyo at si Gibo Teodoro. Nagkaroon po ng hearing ang Senate sa pamumuno po ng chairman ng Foreign Relations na si Amy Marcos. Dito ay maraming natuklasan na hindi maganda at hindi tama. Kung sino ba yung nagsiserve ng Interpol notice and so on so forth. Sino ba yung dapat humuli and so on so forth. To cut the story
Nagbunsod ito sa isang reklamo ni Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman. Malakas ang laban. Malakas ang ebidensya laban kay Marcos. Kung kaya gumawa ng paraan ang administrasyon, pinaakyat si Jesus Crispin Remulla sa Office of the Ombudsman. At dito ay nabura, nabaliwala ang mga kasong isinampa sa mga tao sa likod ng pagdakip kay dating Pangulong Duterte. Lumabas din po noong nakaraang taon ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Umamin po ang CEO na si Emmanuel Mandiledesma that as a good soldier, siya po ay sumunod lamang sa utos ng Pangulo na ilipat ang excess fund ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Napakinggan, napanood natin na kinonsulta niya ang Executive Secretary na si Lucas Bersamin. Kinonsulta din niya ang dating Solicitor General Menardo Guevara. At syempre, ang Department of Budget and Management, Amena Pangandaman. And they are all agreed na pwede at nangyari nga po ang paglilipat ng pondo. Naganap ang oral arguments and the Supreme Court found out na hindi pwedeng ilipat ang pondo ng pangkalusugan sa ibang bagay. Kaya iniutos ng Korte Suprema, isauli ang pondong ito na nagkakahalaga ng 60 million pesos. Subalit hanggang sa ngayon ay hindi po naisasauli ang pondong ito ayon kay Dr. Liatzon. Sa totoo lang, hindi lamang po milyon ang nawawala. Panoorin po natin itong si Dr. Liatzon. Kaya nga nagdagdag ako ng supplemental complaint kay Secretary Amena Pangandaman kasi siya ang nag-approve ng budget kasama ni Secretary Recto. At ang huli ko ng kinasuhan ay si Roberto Tan, yung Philippine Depositor Insurance Corporation, 107 billion. Ito yung pondo na pagka nag-bank run at nalugi, yun ang magbibigay sa mga... Pati yun nawala? Nawala, 107 billion. So, ang nawala sa atin, 167 billion. Unaccounted? Unaccounted. Ang final kasi ng case ng mga petitioners ay yung 60 billion. Nakaligtaan yung PDIC funds. Pati yun nagalaw? Nagalaw. So, just to give you a perspective, di ba tayo mga bank depositor na parating sinasabi na yung pera po natin ay protektado ng gobyerno, ng PDIC ng worth dating 500,000, ngayon ay 1 million na. Tama po. So, yung perang yun na nag-i-insure, yung 107 billion. Tama po. So, ang ibig sabihin niyan, pati yun nawawala? Pati yun kinuha. So, pinapaimbestigahan ko yung presidente noon. At nabasa ko yung BSP Governor, Remolana, maayos naman, mabait. We have to get it. Kasi pag nag-bank run, saan tayo kukuha para doon? Ilan milyon o bilyon nga ba ang nawawala sa ating bayan? Nakakagulat, di ba? Panoorin ninyo ang video na ito. At eto na nga, mga kaibigan. Pangatlo, inilipat ang pondo ng DOST, Pag-ibig, SSS, GSIS, etc. Binawasan din po ang pondo ng Malasakit Center, for Peace at iba pang mga ayuda. Inilipat ito sa National Treasury. Pati po ang pondo ng Land Bank at Development Bank of the Philippines ay inilagay sa Maharlika Fund na hanggang sa ngayon ay wala pong nauumpisahan. Napakaraming mga anomalya. Yan po ay nakabinbin lahat sa Korte Suprema. Ang isang napaka-maanomalyang pangyayari, mga kaibigan, ay ang General Appropriations Act, kung saan halos lahat ng mga congressmen, mga senador ay involved sa insertion sa national budget. Dito po nag-umpisa at lumabas na
marami sa mga program funds and program appropriations ay inilipat sa unprogrammed appropriations. Ito ang dahilan kung bakit kinu-question ngayon ng Korte Suprema. Bakit ang mga nakaprogram na mga proyekto ay inilipat sa unprogram? Kasi kapag sinabi mong Net Expenditure Program, ito yung plano, ito yung mga proyekto, at ito yung budget para dito sa mga proyektong ito. Pero bakit na budgetan na, sapat na, ay kailangang ilipat sa unprogrammed appropriations? Para nang sa gayon ay mas madagdagan pa kung ano yung nakapondo doon sa mga programmed appropriations na yan ay maaaring lumobo. At dito nga nag-umpisa ang napakalaking flood control projects. So kung ating titignan at susuriing mabuti, napakaraming impeachable offenses laban kay Pangulong Marcos Jr. Pero pansin ninyo, kumikilos ang kanyang mga tauhan. At syempre nakikiayon, nakikisawsaw ang mga dilawan at pinklawan. Iniipit nila ang administrasyon ngayon. Sapagkat kung hindi makikiayon ng administrasyon sa mga gusto at mungkahi ng mga dilawan at pinklawan na ito, siya po ay ipai-impeach ng mga dilawan. Pansinin ninyo, nagsampa ng impeachment complaint ang Duterte Youth Party List. Ano po ang nangyari? Hinarang ito at hindi tinanggap ng Solicitor General noong hinarang ito ng House of Representatives noong 2025. O di ba mga kaibigan, napaka-obvious. So eto na mga kaibigan. Kunwari binuo ang ICI, Independent Commission for Infrastructure. May mga salita ang Pangulo na anytime of the day, isasampa na ang kaso sa mga involved sa napakalawak na flood control. Pinaingay na kunwari ay idedemanda, ipakukulong, kakasuhan sina Zaldico, Martin Romualdez at iba pa. Pero hanggang sa ngayon, nauna pang kasuhan si Jinggoy Estrada, nauna pang ipakulong si Jinggoy Estrada, at ngayon ay sinusunod na si Attorney Senator Rodante Marcoleta. Nasaan si Martin Romualdez? Bakit hindi hinuhuli? Takot nga ba sila maging ang ombudsman kay Martin Romualdez? Marahil oo. Bakit? Isang pahayag lamang ni Martin Romualdez, no? Isang speech lang ni Martin Romualdez, natameme. No? Natameme. At ngayon ay hindi makapagsalita ang Office of the Ombudsman. Bakit? Dahil yung kanilang sinasabi na huhulihin, ipakukulong, etc., etc., pinafreeze, etc., etc., ay pawang mga salita lamang at walang katotohanan. So eto na nga mga kaibigan. Dahil sa patuloy na paglaban ni Senator Rodante Marcoleta sa katiwalian, siya ngayon ay nahaharap sa isang kaso na kung tawagin natin ay plunder, malaking pagnanakaw o pandarambong sa kaban ng bayan, plunder case. At ayon sa ombudsman, assistant ombudsman ba yun o anuman sa kanya, basta susunod sa ombudsman, ay walang bail. Ibig sabihin, hanggat hindi natatapos ang pagdinig sa plunder case, ay nakakulong at ikukulong si Rodante Marcoleta. Ngayon, tignan natin, suriin natin mabuti. Paanong naging plunder ang 75 million na donations sa kanya noong eleksyon? Ano ba ang kinalaman ng 75 million na ito sa gobyerno at sa tax ng taong bayan? Gayong ito ay donation either ng isang individual, grupo o sino man.
pribado ang pinanggalingan ng pera. Bakit ito kinakailangang ilagay, isulat, idagdag sa Statement of Assets, Liabilities, and Network? Gayong ang donation po ay hindi pera ni Rodante Marcoleta. Hindi po niya pera yan. Bakit niya ilalagay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Network? Ngayon, kung ang pagtutuunan o iisipin natin ang SOSE, ito po yung nagastos during the election. Matagal na pong nilinaw ng COMELEC yung issue na ito. Wala na pong issue. Okay? At kung sakali man na hindi idineklara o kaunti lamang ang idineklara ni Marcoleta dito sa SOSE, sa kanyang SOSE, ay pwede naman itong i-review. Pwede naman itong ilagay. At malayo pa rin po ito sa plunder. No, hindi ko alam kung ano yung pinaghuhugutan ng Office of the Ombudsman. Kasi, kung ating titignan sa Republic Act 7080, okay? Sa Republic Act 7080, nakalagay po doon sa letter D, number 2. Basahin natin, no? Ito po. Letter D, number 2. Ibig sabihin, ang plunder daw, by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract, okay, or project, or by reason of the office or position of the public officer concerned. Unang-una, ano po ang kinalaman ng 75 million donation sa isang government contract? Wala pa po, hindi pa po naluluklok si dating Congressman Rodante Marcoleta sa Senado. So paano magiging related doon sa government contract kung meron man yung 75 million or proyekto? Hindi pa po siya senador. Ano po yung proyekto na related po para sa gobyerno? Or reason of the office or position of the public officer concerned? Hindi pa po siya senador. So wala pa po siyang hawak na opisina, hindi pa po niya alam kung ano yung mga proyekto niya. 'Di ba? Wala pa. So paanong babagsak sa plunder yung donation na ito? 'Di ba? So ito po ay isang obvious. So, ito na po ang pinalalabas ng mga dilawan. Okay? Ito na po ang pinalalabas ng mga dilawan. Abala. Malaking abala. No? Malaking abala daw ang rally. At hanggang sa ngayon po ay may rally. Malaking abala daw ito sa mga commuters, sa mga, alam nyo na, sa lahat. Pero bakit nagbigay ng permit ang Quezon City? So ibig sabihin, ang rally po na isinagawa ay valid. Wala pong nilabag ang Iglesia ni Cristo. Ang mayroong nilabag, ang mga dilawan at mga pinklawan. Sapagkat ang dasal lamang po ng mga Iglesia ni Cristo ay huwag gamitin ang political na issue para gumawa ng isang kaso o isang reklamo. Sila po ay nakikiusap na itapon na itong kasong ito na plunder sapagkat ito ay obvious na paglabag, no, sa isang karapatan, sa isang
bahagi ng pagkatao ni Senator Rodante Marcoleta. Hindi po ako iglesia ha. Hindi po ako iglesia. Catholic po ako. Catholic. And kahit ako I am not agree, lalo na kapag nakikita ko at naririnig magsalita si Flavi, hindi ko alam kung ano apelyido noon. Si Flavi na dating drug ay, ako, ayoko na. Saan ka nakakita? Isang pari, drug addict. Tapos sasabihin ninyo si Duterte ang drug addict. Dapat ikulong at isama sa ICC si Flavi. Di ba? Dahil siya yung pari. Nasa likod ng kanyang abito, nakatago yung droga. Di ba? So, nakakahiya. Nahihiya ako bilang Katoliko kapag nakikita ko at naririnig itong si Flavi. Si Father Flavi. So, ngayon guys, kung kayo po ang tatanungin, pasok ba sa plunder itong donation kay Rodante Marcoleta? 'Di ba? So, hanggang sa ngayon, tahimik ang Pangulo. Yan po yung kanyang diskarte ng pamumuno. Lahat ng kanyang mga alipores, mga executive secretaries, lahat ay kumikilos para sa kanya. Hindi po siya gumagalaw, hindi po siya nagsasalita. Kasama po, ganyan din po si Martin Romualdez. Kawawa ang taong bayan.